Mr. Speaker, magandang morning. Morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning sa inyo, Ka Tunying at Ka Jerry. At good morning po sa lahat ng ating mga sumusubaybay sa programang Dos por Dos. Uy, pasensya na sa abala. Alam namin, inumaga na kayo sa Congress dahil sa budget deliberation. Anong oras na ho ba natapos? Natapos actually alas 3 pasado pero Ka Tunying aga akong umuwi mga almost 2 a.m. na una na ako sapagkat meron ng meeting ngayong umaga. Kaya naman ang ating mga member ng House talaga naman pong makikita nyo nakatutok. Tinitiyak na maipasang na transparent ang ating pong budget for 2026. Ano po bang timetable niyo dyan sa pagpasa ng budget? Kaya po ba within the week? Hindi siguro. Pero ang schedule ng hanggang schedule ng break aabutin na October 12. Pero tinitingnan pa namin. Sa ngayon nga makikipag-konsulta kami para sa ganun baka mag-extend pa nga kami ng another week para matiyak lamang na maipasa ng mabuti yung ating budget for next year. Magbe-break kayo ng October 10? October 10. October 10. So ang gusto nyo ay kung hindi matatapos ng October 10 hanggang October 17 na kayo, ganon? Yan pa ay hindi pa napapag-usapan ng gusto pero kung kinakailangan mag-extend for another week ay kung kailangan yun ng ating gagawin, kailangan siguro mag-extend nga ng for another week. Ano po bang napansin yung pagkakaiba dito sa deliberation nyo ngayon compared before? At least doon sa plenary deliberation Sa po. gitna ng kainitan sa flood control projects. Siyempre, yung naipawi na flood control na nagkakalagang 255 million ay ngayon ay nailagay sa mga priority na programa na tutugon para sa ating mga paghamon para sa ating mga kababayan na ilaan ito karamihan ay napunta sa Department of Education, ang DOH, ang zero billing. Kung makikita nga ninyo, isa sa malaking napuntahan, pati yung PhilHealth. DSWD. Ganun din sa DSWD. Meron din tayo sa Department of Agriculture at ibang bahagi pa. Ang dami palang nakinabang doon sa flood control projects na natabas doon sa DPWH. Ano? Napunta ngayon sa mga proyektong kakailanganin natin kasi ang laki ng shortage natin talaga sa school buildings. Ganun din yung programang zero billing kaya talagang dapat malagyan ng pondo ito sapagkat ang laking bagay nito, ang laking tulong ito sa ating mga kababayan. Pero tuloy pa rin, Speaker, ang karapatan o power ng mga legislators, kayo sa inyo, mga congressmen, na mag-identify ng projects sa kanilang mga distrito. Yun yung nandun naman sa aming NEP yun, yung National Expenditure Program. Yan lang talaga yung lahat ng mga related sa mga merong mga flood control project ay nawala. Pero may mga lugar kasi na talagang kailangan talagang malagyan din ng flood control. Si Secretary Vince Dizon ang nag-identify nun kung sino yung talagang pwede lang malagyan kasi kompleto yung studies doon, kompleto yung program of work, yung mga ganung mga bagay. Pinag-aralan talaga. Then, yes, napag-aralan mabuti. Sa pag-cooperate nga sa UP, yung NOAA, para ma-identify yung mga talagang prone sa flood. Sa pag-identify po ng mga projects, meron ho bang limitation o range ang mga congressmen? Magkano po ba sa regular congressman? Magkano po ba sa party list? Hindi ko kabisado kasi alam mo, balikbayan tayo sa Kongreso. So wala pong gano'n na ikaw pag regular congressman ka. Depende dun sa pinoprogramo siguro, dun sa mga priorities ng distrito mo. Ang nirereklamo ni dating Sagip Party List Representative ngayon, Senator Dante Marcoleta,
150 lang kami. Party Sabi niya, list. yung party list, 150. Yung regular congressman, 1 billion. Kaya nagreklamo. Ngayon ho ba, ganun pa rin o Nagbago na? Nagbago na. Opo. Sa tingin ko, may pagbabago naman, Katunying at Jerry. Lalong-lalo na sa pag-allocate ng mga pondo ng ating mga member ng House of Representatives. Opo. Ngayong araw po na to, tama po ba, Mr. Speaker, first time na magkakaroon ng LEDAC na kayo po ang speaker? Yes, tama ka, Katunying. Ngayong umaga yan. Kaya nga tayo ay naghahanda na rin para sa ganun humarap sa LEDAC meeting maya-maya. Nakapag-meeting na po ba kayo ng presidente ng after you assume the speakership? Yes, nakapag-meeting kami pero saglit lamang. Pero ito, maganda nga ito, mabibigyan kami ng pagkakataon para lahat din ng ating mga priority bills na tutugon sa national development ay aming kung anong maiambag ng mababang kapulungan. Pwede po bang isama nyo na dyan bilang priority, baka pwedeng ma-certify as urgent, yung mga amendments sa rice tariffication law? Kasama yan. Actually, kasamang isang tatalakayin yan. Oo. Kapag nung last Saturday, nakauwi ako sa probinsya namin sa Isabela. Alam mo naman ng Isabela, known sa kanyang agriculture. Talagang lungkot na lungkot kami dahil nga nakipag-dialogue ako sa ating mga farmers. Maraming mga daing. Ating mga farmers talagang tinamaan kami sa dami rin ng mga importation. Kaya naisipan din namin siguro ang isang maisulong, dapat meron din tayong floor price para sa ganun maproteksyonan natin yung ating mga farmers. Sapagkat sobrang mura, dumating pa yung time na ang bilihan nila nasa 8 pesos lang. Naku. Ang kapital para makabawi sila at least mga 16 pesos hanggang 18 pesos para makabawi sa isang hektare ang kapital nila. At lumalabas pa na yung darak nga, mas mahal pa. Mas mahal pa yung darak kaysa sa palay. Pesos, kaysa dun sa palay. Kaya talaga nakakalungkot ito. Kaya nga, ang isa sa mga lumabas sa dialogue namin, kahit yung mga seed subsidy, fertilizer subsidy, kung maaari cash na lang din ibigay sa kanila para sila na mismo ang pumili. Isa sa mga budget na isama natin, Katunying, Jerry, itong naglaan tayo ng pondo na magbibigay tayo ng cash assistance sa 1 million. Ayokong pangunahan sana. Pero Sige po, magandang balita po yan sa ating mga farmers. Sige po. Pangulo, 1 million farmers magbibigay po tayo ng cash subsidy at maliban doon, meron po tayong nakaalalay na crop insurance para ito yung alam niyo naman ang crop insurance anytime na pagka meron tayong calamities, may mga bagyo, ito yung isang paraan para makabangon yung ating mga farmers. Kaya kailangan yung mga ganung support na nakita namin. Mr. Speaker, yung pong 1 million farmers, magkano po ang cash subsidy na ipinopropose ninyo? Ang proposal namin per farmer? Ang proposal namin ng una ay sana 10,000 cash assistance. Dahil sa higpit na kung yung ating very tight na yung ating budget, so naging 7,000 per... actually, dati ng programa ng ating Pangulo ito, dinadagdagan lang natin so that mas maraming makinabang natin mga farmers at fisher folks. Magsisikapan pa na, may ilang araw pa naman, baka may pagkuha ng pang-iba. Baka may flood control pang mapagkukunan. Sige. Tuloy naman, nag-uusap pa rin naman kami ni si Secretary Vince Gomez, Dizon kasi, ang talagang nag-identify nitong lahat kung ano yung pwede pang, kung may sobra pa na nakikita nila na disallowed na mga project, siguro doon pagpupunta. Doon kukunin. Opo. Teka, sino po si Vince Gomez? Vince Dizon. Yun yung aking doktor eh. Ortho-doctor ko siya. Vince Dizon ba? Vince Dizon. Kumusta? Teka muna, wala na kayong power kay ang Congress ngayon, kay Congressman Saldico dahil nag-resign na.
Oo nga, dahil sinagad namin yung aming oras na ibinigay sa kanya ng September 29. Pero meron na kaming arrangement dun sa ating chairman ng ethics na kung halimbawa man hindi siya makakarating, kung anong mga hakbang na dapat nang gawin ng Kongreso, yun ang isang hakbang nakita namin na isuspend sana si Congressman Saldico. Pero sa isang banda, nagbitaw na siya bilang congressman. Yung tinatawag nating interparliamentary courtesy na aanyayahan siya sa Senado, bukas na. And plus, mas magiging maluwag din ang Department of Justice, Secretary Boy, na habulin ng gusto si Saldico, si dating Congressman Saldico. At kami naman, full cooperation to make sure na talagang dapat managutan si Congressman Saldico. By all means, dapat makauwi siya rito at sagutin niya yung mga paratang na ibinabato sa kanya. Ang tindi ho ng banat kahapon ni dating Senate President Chis Escudero kay dating House Speaker Martin Romualdez, yung dalawang dati. Parang dating ulo. Sumagot naman si Speaker Romualdez at inupakan naman si Chis. Paano ho ba ito? Ito ba magtutuloy-tuloy sa ganitong bangayan ng dalawang kapulungan ng Kongreso? Actually, hindi ko napanood, nakita yung privilege speech ni Senator Chis Escudero dahil kasalukuyan na nakikipag-usap ako kay Secretary Laurel, Kiko Laurel, pati ang NFA, kasama rin ang NIA regarding nga sa programa ng agriculture. At habang hindi pa sila na isasalang, nag-usap-usap kami kung paano namin matutulungan yung ating mga farmers dahil alam nyo naman, hindi lang sa Isabela kundi maraming bahagi ng ating bansa na naapektuhan nitong dami ng mga importation dito sa ating bansa. Kaya naman, yun ang napagtuunan ko ng pansin kahapon. Siguro sa dalawang banda, parehas naman silang may karapatan kung magdepensa kung ano man yan. Pero siguro sa kanilang usapin na lang yan kung ano yung nagiging problema na yan. Saka sana kung meron mang problema ngayon, dahil bago naman ang mga leadership ng both houses, ay mas maganda ang relasyon, Mr. Speaker. Sana nga bumalik yun at unang-una ang priority namin ngayon talaga na maibigay ang maganda, malinis, transparent, accountable na budget para sa ganun ng ating mamamayan. Ay makita, dapat nga magkaroon ng sistema. I think ang DICT sana makatulong dito dahil meron tayong e-gov na apps na sa tingin ko sa pamamagitan niyang kakayanin ng DICT na ma-monitor itong mga projects na to, kung nasaan ito, kung ongoing ba to, magkano tong projects na to, para sa ganon kahit sino nating mga kababayan pwede nilang tingnan ito at sa tulong din nila, sa tulong ng ating mga pagbabantay ng ating mga kababayan, doon mismo makakapag-report sila na substandard po yung trabaho. Ay, wala pong ongoing na projects dito. At least, meron silang mga inputs sa atin para sa ganon, tulong-tulong tayo. Matiyak na talagang yung tama, yung pinaglalagyan ng pondo at nababantayan ng gusto ng ating kababayan ng buong sambayanan. Yes, sir. Mr. Speaker, gusto naming mag-take to dito. Maraming salamat sa oras. Alam naming tsaka si Speaker, kayo, hindi dapat masyado nagpupuyat. Dati, sanay magpuyat si Speaker Boji, pero ngayon hindi na. Alam nyo kasi siyempre kailangan suportahan natin yung ating mga member ng House para kahit papano nandun tayo kahit anong oras. Maga pa lang pumupunta na tayo ron. Kaya nga. At para to make sure na yung ating budget ay matalakay mabuti. Yes, sir. At alam mo niyo naman ang nagiging ugali ng ating o naging sistema na riyan talagang ang ating mga iba't iba mga department nakikipagkwentuhan tayo sa kanila habang tinatalakay natin yung kanilang yung budget ng mga habang
naghihintay sila ng oras ng talakayin kanilang budget, ay nandun naman tayo para Nag-iistima na kayong meron bisita. pang Nag-iistima kayong para mas bisita. mapabuti yung mga programa nila. Yes, sir. Talaga. Speaker, salamat po Thank sa you. inyo. Thank you, Magandang umaga Speaker. po. Thank you very much. Maraming salamat din At po sa congratulations. inyo. At Jerry. Congratulations. Thank you. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Si House Speaker Bogie D. ng Isabela. Masamang